From Metro and Mega Manila to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. in observance of the Lenten season. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras ay alas 5 ng umaga, February 18, 2025, Ash Wednesday. Kapag araw-araw na pagninilay, salita ng Diyos at patnubay, pananampalataya at biyaya. Pananampalataya at biyaya. And we are live. Thank you, Lord, for we are live. Welcome po sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is our Wednesday edition, your midweek blessing sa pagising. And this is a very special day, not just any other Wednesday, because it's Ash Wednesday po para sa ating lahat. The beginning of Lenten season. Makakasama niyo po Coach JC Libiran and together with our partners no on Zoom. Ayan, naka-open na yata ang Zoom video ni Brother Rack Leo, and of course we have Brother Mark Lee Isidro. Brother, bati muna tayo. Go ahead. Hello, happy Ash Wednesday and later yan, be ready and be prepared. Yan, ako maraming salamat and feel free no to join us no in the conversation no. Napakaganda ng ating usapan, of course no, dahil sa simula ng Lenten season. Ang ating question for today, ayan, Brother Mark, feel free to share it with them. Yes, ang ating pagninilayan po mga kapanalig ay ano ang kahulugan at halaga ng Ash Wednesday at Lenten season para sa iyo. Yan, at ayan, we want to invite you no to join us in the conversation. Babasahin natin yung ating text message no that actually even includes no yung pong mga comments nyo sa Facebook Live. I believe no Brother Mark is monitoring sa Light of Jesus Family. Ako naman sa DCRV 846 no. Dito, pauna na kagad si Randy Vidal nag-share na kanilang panalangin. Salamat sa mga likes, heart reacts at sa mga stars na pinapadala niyo. Nako, thank you so much for joining us. Tag your friends and share this Facebook Live. Brother Rack, feel free to greet them as well, brother, on this Ash Wednesday. Ayan, baka nakamute lang, no? Sige. Balikan natin na konti si Brother Rack, no? I'm also seeing here, sige, baka may mga comments dyan, Mark, sa Light of Jesus Family. Yeah, syempre yung bumabati ito si Morsi V. Montejo, yan, watching from Davao City. And of course, yung ating mga avid listener, Randy Vidal and Connie Daraca Sanchez, saying good morning to us and saying some prayers for us. Ayan, siguro let's get the ball rolling, no? Simulan natin kagad, Brother Mark, itong question natin, ano ang halaga at kahulugan nitong Ash Wednesday at Lenten season para sa iyo? Yan, siguro share ko lang din Coach GC panimula kasi kahapon I was blessed to attend the Mass and to witness the burning of last year's palaspas. Yung tinatawag namin ito sa probinsya na silab sala or parang burning of sins. Ang ganda kasi ng symbolism na yon na nabanggit din ng aming kura-paro ko na yung mga palaspas na dati simbolo ng victory at hosana, ngayon sinusunog at nagiging abo, reminding us na lahat ng earthly glory lilipas din. At mas lalo po akong na-bless kasi nakapag-confess din po ako sa aming Archbishop kahapon. And before giving my penance, he gave me a short catechism about Lent and even some spiritual direction. Parang naramdaman ko talaga na God is preparing my heart intentionally for this season. At siguro kayo mga kapanalig, naramdaman nyo rin yan minsan na before God invites you into something deeper, He prepares you first, diba? Anyway, para sa akin, ang Ash Wednesday at Lent ay hindi lang tradition, hindi lang siya yearly religious routine. It's a spiritual reset. Ash Wednesday reminds us you are dust and to dust you shall return. Para ang lakas ng dating nun. Lahat ng achievement natin, titles natin, recognition natin, temporary lang. Pero ito yung tanong, if everything is temporary, what truly matters? And dito pumasok yung gospel natin today from Matthew chapter 6.
Kasi sabi ni Jesus, kapag nag-almsgiving ka, nagdarasal ka, or nagpapas tayo, huwag yung parang pakitang tao. Don't make it a performance or for a show. Kasi let's be honest, ang mundo ngayon, clamor for attention, di ba? Social media culture teaches us to post everything. Even good deeds nga can become a content. But I am not saying that posting good deeds is bad ha, because it can of course inspire and motivate. Yes. Pero si Jesus, tinatanong tayo, ginagawa mo ba ito para sa tao, sa sarili mo, o ginagawa mo ito para sa Diyos? Kaya ngayon, Lent, I ask myself, authentic ba ang faith ko? Alin ba ang actions ko? Ano ba ang action ko sa heart ni God? Kasi for me, Lent is also a season of purification of motives. Hindi lang siya pag-give up sa pagkain ng karne, pag-inom ng soft drinks, o pag-check out from the cart. It's giving up pride and surrendering ego. It's fasting from the needs to be seen. Amen. And ito na, last na. And while I am reflecting and preparing to receive the ashes later, I felt this strong reminder that I am dust. Dependent ako kay Lord. Everything I do in ministry, even being here on Radio Veritas, is grace. Hindi ito performance. Amen. Ayan, Coach Easy. Thank you, Brother Mark. Of course, no, we're very blessed because Brother Rack is joining us live. Brother Rack, ikaw, ano ang kahulugan at halaga ng Ash Wednesday para sa iyo, brother? Good morning, Brother JC, and good morning, Brother Marky. Okay, it's really a privilege to be here now with you guys this morning. Ash Wednesday, you know what, to be honest, no, for a long time, I had don't think about the meaning, Ash Wednesday. It's both the church and had that really, parang to get an ash to my forehead. Pero for me, Ash Wednesday is a reset, no? It's a reset for me. Yes. Hindi ito yung hindi ito yung pampaswerte, no? Kasi most of the Filipinos, they thought pampaswerte, no? actually, this is a reminder na kahit anong build mo, no? Business, personal brand, reputation, kung wala si God doon, empty ka pa rin, no? So, today, I'm choosing to return, no? To simplify, to let go of pride, yung distractions, yung control, because I don't want success that costs me my soul. So again, that's my Ash Wednesday. It's a reset. Yes, ako, thank you, Brother Rack, no? At tamang-tama, it's a reminder talaga na hindi ito dahil sa makikita natin na lahat may mga abo, no? Na cruise sa noo, makikiuso tayo, but it is something that is reminding us. Ako, I'm reminded na memento mori, no? Remember that you will also die, oh? Mamamatay ka din at, di ba? Are you living accordingly sa Panginoon, no? Sa kanyang mission para sa iyo, and it's a reminder that life is fleeting, life is short, so might as well you want to put it in perspective, and in the next 40 days paghahanda talaga ito, no, para alalahanin natin, no, ang passion, death and resurrection ng ating Panginoon, di ba, sa mga mahal na mga araw, no. But ngayon pa lang, no, we want to make that decision, kaya inaanyayahan po namin, no, magsimba po tayo sa ating mga mga parokya at encourage natin, no, yung pamilya natin, mga bata, ano, lahat, para nang sa gayon ito ang ating way ng pagbabalik, no. At ang isang reminder nga ng simbahan para sa atin is even the digital detox, no, na baka mamaya kailangan natin mag-disconnect so that we can reconnect, no, sa ating Panginoon. Kaya mga kapanalig, join us in the conversation. Ang ating question muli ay, ano ang kahulugan at halaga ng Ash Wednesday at ngayong Lenten season para sa iyo? At we want to also share, no, itong mga nagdaang araw, ang dami nating kaganapan. Of course, no, nag-celebrate ng Valentine's Day, no. Of course, Mark, I just saw it ng photo mo. Brother Rock, nakita ko lang ito sa post mo, no. I think last year pa ito, pero it's a reminder na, di ba, prayer, fasting, and almsgiving is very important, no? Kaya dapat hindi lang Valentine's Day ang pagmamahal. Dapat i-carry out natin all throughout this next 40 days, no? Sa sarili, pagmamahal sa ating kapwa at pagmamahal sa ating Panginoon. And of course, no, sa ating Filipino-Chinese community, no, ayan, Kung Hei Fat Choi or Happy Chinese New Year, no? Kamusta po? Nakakain na po ba kayo ng mga tikoy? Kung sakaling may mga nagbigay, no, at bumili kayo. And of course, ngayon nga Ash Wednesday, sa mga kapatid nating Muslim, no,
this coming February 19, magsisimula ang kanilang Ramadan naman. Kaya medyo nagko-coincide, no, yung ating mga paghahanda. And of course, next week naman, February 25, will be celebrating the 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. And we want, no, to learn, no, from the past so that we can move forward, no, as a nation. And speaking of moving forward as a nation, today, no, after ng event natin, pupunta lang ako ng magmisa, magsisimba. Pero didiretso ako sa isang event, no. Today, we pray for the Maxwell Leadership Summit, no. Ang ganda ng kanilang tagline, no, transforming the nation one leader at a time. And of course, no, John Maxwell has been known sa kanyang leadership brand, no. At this time, no, we want more people to become change makers. Kaya congratulations po, no, to the whole people behind this, and I'm looking forward, no, to learn, to connect, and definitely bawat isang leader dyan, iba-ibang sektor ng ating lipunan will be doing their way, no, to also make a difference in the lives of people. Ayan. At ayan po, we also want to let you know, no, na ayan sa ating programang Gabay, it's Mondays to Fridays 5 to 5:30 ng umaga Philippine time. Kapag Sundays po 8 to 9 o'clock ng umaga, napapanood tayo sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211, sa ating Facebook live stream DZRV 846 at sa Light of Jesus Family, sa YouTube channel po natin na Veritas PH, at napapainggan rin sa Signal Cable Channel 313 and e-radio portal. Pwede po kayo mag-text sa amin at 0918-837-4827 or 0918 Veritas. Mamaya, babasahin natin yung mga text message na pumapasok. Babatiin natin sila ulit, no, dyan sa ating mga comments sa live stream natin. But ito, we want also to congratulate ang pamunuan ng Radio Veritas kasi nagkaroon po, no, ng gathering ng mga anchors, Ronda Veritas, and even Veritas Patrol reporters, no. At it's really a blessing, no. Of course, over food at sa kwentuhan, mga exciting updates, no, ni Father Roy Billen, and of course, no, nandiyan din ang buong squad, no, ng Gabay, no, sa Biblia sa Radyo. And we are so blessed, no, to be part of our ministry, online radio ministry. All right? Just before we pray, we want to let you know, Brother Rock and Brother Mark, no, ang ating natapos na series ay With All Your Strength, Loving God with a Healthy Body sa ating feast. At we talk about the importance ng body, sleep, movement, food, and relationships. And we even had a very special message, no, last week, Carry Your Cross, no. Kaya mamaya po, no, live event po tayo sa Feast U-Belt, Love Overflows. Discover the love language of God and man, no. Yan po ay gaganapin sa St. Joseph Retreat House sa Sampaloc, Manila. Malapit lang po, no, sa LRT2 Ligarda Station. And we want to invite you, no, bring your family and friends, your colleagues, mga estudyante, kabataan dyan po. Mamaya special po talk po tayo, Love Overflows. O di ba? Just before we pray, eto po, magsisimula rin mamaya, no, ang ating Embrace, a 40-day Lenten walk through the stations of the cross sa ating mga iba-ibang social media channels ng The Feast Official, TV Official, The Feast Radio, at pwede nyo po manood to, no, always at every 12 p.m. po ng hapon. Embraced. Ayan, tamang-tama, sasamahan tayo for the next 40 days. Manalangin po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos, ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw ng kasaganahan ng Diyos sa buong sanilikha. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako ay maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itiatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Tayo po idadako ngayon sa ating kwentong gabay na babasahin sa atin ni Brother Rock. Go ahead, brother. Kwentong gabay ng Pebrero 8, ang pamagat ay Hindi sa iyo na isinulat ni Father Mix Ramirez. Ito ay inspired sa Mateo chapter 6 verse 1. Pag-ingatan ninyong hindi ipakita ng tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Bahagi ng aming vow of obedience bilang pari ay sumunod kung saan kami iatas ng aming obispo. Naalala ko pa ang sakit na nararamdaman noong unang beses akong inilipat sa parokya.
iyon ang huling linggo ko sa parokya, ngunit walang nakakaalam. Sinabihan ako ng aming kura-paroko na huwag magpaalam kahit sa homilya. Kailangan kong umalis ng tahimik. Nahirapan ako rito. Kung gusto kong magpaalam, gusto kong pinagsasaluhan ng mga huling sandali ng may pasasalamat at tawanan kasama ang mga taong malalapit sa akin. Ngunit habang pinaglililayan ko ito at halos sisihin ko na ang aming kura-paroko, napagtanto kong iniligtas niya ako mula sa aking sarili. Nais ko palang magpaalam upang makatanggap ng mga papuri, regalo at pakiusap na dumako ako pag taalis ako. Salamat sa Diyos na tunan ko na mas lalim na kahulugan ng pagbitaw. Ito ang gawain ng Diyos, hindi sa akin. Pagnilayan. Sa pagsisimula ng Kwaresma, ano ang mga bagay na kailangan mong bitawan? Manalangin tayo. Ama, anumang tagumpay at pagpupuri na tanggap ko ay hindi sa akin. Kung kakahadlang ito upang sumunod ako sa iyo, turuan mo akong bitawan ang mga ito. Amen. Amen. San Simon, ipanalangin mo ka. So, this is my reflection now, Brother JC and Brother Markley. Alam mo, habang binabasa kong itong hindi sa iyo, no, naisip ko napaisip ako na hindi lang bilang Kristiyano, kundi bilang leader, bilang entrepreneur, bilang tao, no? Sa totoo lang, mahirap magbitaw, no? Mahirap umalis. Lalo na kung pinaghirapan mo, kung ikaw yung nag-build, ikaw yung nag-umpisa, lalo na kung may recognition, may pangalan ka, and then you receive, no, yung mga applause. May mga panahon sa buhay ko na gusto kong makita, no, ng mga tao yung effort ko, yung sakripisyo, yung pagod, yung sleepless nights, at minsan hindi natin namanayan, hindi pala ang Diyos na ginagawa natin para natin marin kasi ito para sa akin ang linya na tumama sa akin, ito ay gawain ng Diyos, hindi sa akin. Grabe, no? Amen. Sa negosyo, sa leadership, sa ministry, kapag naging successful, hindi madaling isipin na dahil sa akin ito. Pero kapag nag-struggle, doon natin maaalala ng Diyos. Kaya siguro sa itong Kwaresma ay paalala, pagbitaw, pakumbaba, ibalik ang credit sa Kanya. Kung may mga bagay ngayon na nahihirapan, na tayong bitawan, no? Posisyon, recognition, validation, control, baka hindi ito, hindi ito letting go. No? Baka ito ay paglilinis, no, ng puso. So that's my reflection, Brother Marty and Brother JC. Maraming salamat, Brother Rack. At salamat din, no, kay Father Migs Ramirez na kaibigan natin na nagsulat ng ating kwentong gabay. Magkakaroon po tayo ng quick break. At sa pagbabalik po, we will again, no, ask you the question, ano ang kahulugan at halaga ng Ash Wednesday at Lenten season para sa iyo. Magbabalik po ang gabay. Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Iba't ibang lasa, may salabat, turmeric at ampalaya. Idaan sa gaan, Idalay Herbal Day na yan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay
ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Welcome back sa ating programa ang Gabay sa Biblia sa Radyo, and this is our Wednesday edition, your midweek blessing sa pagising. Muli kasama niyo po Coach Chase Libiran, Rock Leo, and of course Brother Mark Lee Isidro. At ang ating question once again, ano ang kahulugan at halaga ng Ash Wednesday at Lenten season para sa iyo? May mga text message na pumasok, no, brothers, no? Tingnan rin natin dyan sa mga comments, no, sa live stream dito. I'm already seeing Kapanalig 1500. Please include in the Holy Mass souls of Melchor and Manuel. Ayan, in Jesus name, amen. Yes po, araw-araw po ay may misang inialay sa atin dito sa Radio Veritas, no? Kaya let's pray for each other. Ito naman, Kapanalig 5603, mapagpalang umaga po, Coach at brothers, no? Grateful for all God's blessing for me and my loved ones. Lagi nakikinig sa inyo. Very inspiring program. Please include in your prayers my family, loved ones, healing, good health, financial blessings. Many thanks. Mapagpalang umaga. Salamat po, Nanay Dulce Fabre ng Las Piñas. Ito naman, Kapanalig 8568. Ako, salamat po, no, for sharing this, no. Sabi dito, we need to be rooted in God, no, and recognize, no. Ayan, a blessed Ash Wednesday. Naku, salamat po dito, no. Thank you for sharing this. So it's rooted in God. Yun yung para siyang poem or para siyang kinumpose yata ito. Salamat, Kapanalig 8568. Thank you. Alright, baka may mga live stream comments. Go ahead, Brother Mark. Yeah, dito bumabati yung ating mga avid listeners, si Sister Chego Bless, bumati ng good morning. And ito, nag-share si Sister Cathy Kalamlam. She's watching from Fairview. So, Ash Wednesday and the whole of Lent is a reminder of our faith. Yeah, from dust we came, from dust we will return. We are vessels of God on earth. Let's make good of our lives. Amen. At ayan, dito si Nanay Dulce nasa comment section rin, si Rick Galang, thank you Lord Jesus Christ, at si Enyang as well, si Laina, bumabate, si Aster, ayan, bumabate from Valenzuela City, si Sis Ami from our team, bumabati sa atin dito, Coach Cici, Brother Mark, ayan, Brother Rock, at mga kapanalig, thank you so much po. Again, thank you po sa mga likes, comment, at mga stars na pinapadala nyo, mga heart reacts, no? And again, ang encouragement namin sa inyo, magalambing po kami, please tag your friends and share this Facebook Live because sharing is caring. Ayan, dahil sa etong ating question ay talagang hango rin, no, sa ating gospel for today. Allow me to read, no, from Mark chapter 6 verses 1 to 6 and verses 16 to 18. Katuruan tungkol sa paglilimos. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan niyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Katuruan tungkol sa pag-aayuno. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka. Lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong Ama na hindi nakakita, ang iyong Ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na ang nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Talagang paalala sa atin, no, brothers, no, importante talaga yung hindi tayo maging pakitang tao, no? Importante na gawin natin to dahil sa ito ang panawagan ng Diyos para sa ating lahat. Ayan.
At maganda rin po no that we are reminded no of our Christian no hindi lang tradition but actually ito yung paanyaya sa atin. And in fact, even after the 40 days, talaga magandang, it's not just something that we do, it's actually a lifestyle no. Ayan. Nako, salamat po. May mga comments na pumapasok, mga text message. Ayan, thank you so much po sa inyo no. Ayan, sige. Tingnan po natin yung mga ibang announcements natin, tsaka kung babalikan natin yung ilang pa mga text message at mga comments, no? Letting you know po, available pa rin ang ating Feast Magazine for the month of February, Two Hearts, One Faith, and that also includes, no? Ayan, yung ating Didake, Gabay, Sabbath, at Companion. At ito ay available po sa feastbooks.ph. Ang ganda po ng kanilang Lenten invitation, Less Noise, More Grace. This Lenten season, let these books lead you into deeper reflection, surrender, and renewal. Ayan po yung mga books ni Brother Bo Sanchez, ng ating mga other authors. And again, available rin po yan sa Shopee, TikTok Shop, at Lazada. At ito, very special, brothers. This coming April 2 to 4, ang Holy Week Retreat po, no? Ng Feast Bay Area. Ang title po, The Unexpected. God's plans are bigger than ours. At magkakaroon po tayo ng Grand Easter Feast sa April 5. So, ngayon pa lamang, save the dates nyo na po. We will give you more details in the next coming weeks. Pero, excited po tayo dahil sa, ayan, meron tayong upcoming na Holy Week Retreat at Grand Easter Feast. Brother Rock at Brother Mark, no, baka meron kayong pahabol na, ayan, sharing or comment, or baka may pabate. Go ahead, just before we wrap up things. Sige, Brother Mark, ikaw muna. Yan, siguro another reflection lang sa almsgiving pa lang kasi 'di ba? Ang daling tumulong kapag may recognition, ang dali maging generous kapag may credit. Pero sabi nga ni Jesus, true righteousness flows from a heart that loves quietly. Yan, kaya nga this Lent, let's choose authenticity over image, let's choose sincerity over performance, choose humility over pride. At habang tinatatakan tayo ng abusan let it not just mark our forehead but mark our hearts. Yan, ako, salamat sa iyo. Brother Mark. Brother Rock, baka may pahabol na sharing, pabate, go ahead. Yeah, first of all, again, thank you so much, Brother JC, for this opportunity, and to Brother Mark Lee and the entire Veritas. It's really, really a great opportunity. And for me, reflection, again, it's this Ash Wednesday, no? It reminds us. Kasi ito yung ginagawa natin, no? Yung parang may ginawa tayo, post natin sa social media, and we're looking and we're seeking for applause, accommodate us, to treat us. And ang dami malabas, binigay, tinulungan ang tao, and then ipopost mo sa Facebook, ipopost mo sa social media. I think the real recognition, the real parang reward is you do it silent. You do it with yourself. Huwag mo nang i-post dito dito sa internet. No? And for what? No? For what? Sabihin na mabait ka, di ba? Hindi, no? The real reward really comes from them. It really comes from Him. Doon po yung totoong reward. And nasa Bible po yun, it's really written in the Bible that you keep it yourself. No? Whatever good deeds that you created, keep it to yourself, and God will reward you. Why? Because if you post that sa the internet, you already got the recognition, the reward by these people sa mga networks mo. Pero if you keep it yourself, keep it silently, God will reward you. And Amen. You will be surprised, no? You will be surprised. It's 10 times, so 10 times yung blessing. Yes. Amen. Thank you, Brother Rock. Ayan, just before we wrap up, ito may pumasok na question, sabi ni Leonie, bakit raw ba Wednesday, no? Ang Ash Day, or paano ba napili yun, no? Leonie, actually, it's just looking into the 40 days, no? Mirroring yung kanyang, si Lord, di ba, nag 40 days rin in the desert. At again, in the 17th century, 7th century pa po yan, no? So parang nag-move back lang, no? Ano yung ika 40th? So start. Talaga nag-fall siya ng Wednesday.
Ayan. So I'm sure when you also search online, may mga paliwanag pa yan. Pero siguro more than just the araw ng Wednesday, ang pinakamahalaga, merong simula yung Lenten season para sa atin. Yes. Thank you sa iyong question na. Ayan, Leonie. Alright. Again, mamaya po, invitation namin. Love Overflows, Discover the Love Language of God and Man sa ating pong Feast U-Belt. Ito po ay sa St. Joseph Retreat House sa Sampaloc, Manila. 6 p.m. po yan. At encouragement namin, magmisa na po kayo. Mag-confession na at 4 p.m. doon sa parish ng Our Lady of Loreto. At may misa po at 5 p.m. Para at 6 p.m. tayo po ay praise and worship at yung special message natin. At muli, salamat dahil sa kayo po ay biyaya sa radyo. Supportahan po natin ang ating Mercy Ministries from womb to tomb. At ayan, let's continue the cycle of generosity and invest in the mission of impacting lives. Muli, bisitahin niyo po www.biyayasaradio.com. Pwede kayo magbigay ng one-time giving at ng regular giving. And again, bisitahin niyo po www.biyayasaradio.com. Tayo na pong manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, marami pong salamat sa pasimula po ng Lenten season. Thank you for allowing us and being reminded that life is so short, that life is a gift from you. Kaya, yes, Lord, the life that you've given to us, no, we will make the most out of it. We will continue to follow you and say yes to you, Lord. And again, we offer to you this next 40 days as we rediscover our love in you. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Brother Rack, Brother Mark, high five sa inyo. Maraming salamat for serving with me. Sa inyo mga kapanalig, thank you so much once again. Coach Cecil Libira na nagsasabing si Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumainyo ang katotohanan. Pakinggan niyo po ang susunod na programa, ang Veritas Balita.